Kabanata 1081. Mula sa The Jade Royal Family. Nang malaman ng mga planong pag-atake sa Dark Occult, si Xanthus Miriam, na hindi pa gumagaling ang mga pinsala, ay agad na tumayo mula sa kanyang kama. Nais din niyang sumali sa mga hanay. Bilang isa sa mga nangungunang tauhan na lumalaban sa Dark Occult noon, ayaw ni Xanthus na makaligtaan ang huling laban. Tinanggihan ni Haring Miriam ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring sumali sa labanan sa mga pinsala na mayroon siya. Natahimik si Xanthus na walang gana. Bagaman gusto niyang lumaban kasama ang kanyang mga kapatid, ang kanyang katawan ay malayo sa handa. Pwede mo ba akong sundan, Ate Xyrus? Pagdating ng tanghali, si Xanthus, pagkatapos maglakas loob, tinawag si Xyrus sa isang liblib na lugar na mag-isa. Wala siyang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Xanthus ngunit sumunod pa rin sa kanya. Ito ay malapit sa isang maliit na burol na may raffines peak sa likod at isang malawak na damuhan sa harap. Anong gusto mo, Xanthus? Biglang nakaramdam ng kaba si Xyrus. Lumingon si Xanthus at tumingin kay Xyrus na kumikinang sa kanyang nakakaakit na mga mata. Nakikita mo ba ang malawak na madamong kapatagan sa harapan natin? Ma'am. Tumango si Xyrus. May isang tradisyon sa aming nayon kung saan ang mga kabataang lalaki ay nakikipaglaban sa isa't isa doon sa pagpapakita ng lakas sa isang tiyak na oras ng taon. At, tanong ni Xyrus. Ipinagpatuloy ni Xanthus, darating ang mga babae at manunood ng laban. Pagkatapos ay bibigyan nila ang lalaking gusto nila ng bulaklak na korona. May ipinapahiwatig ba si Xanthus? Nang marinig iyon, walang kamalay-malay na hinayla ni Xyrus ang sulok ng kanyang damit bilang pag-asa. Bahagyang namula si Xanthus. Sa kabila ng kanyang pagiging agresibo kapag nakikipaglaban sa Dark Occult, siya ay isang batang chap sa kanyang 20s. Salamat sa pagtulong mo sa amin sa pakikipaglaban sa Dark Occult, pareho kayo ni Kuya Tyr, Sister Xyrus. Ganun pa man, sila ay isang grupo ng mga malulupit. Mangyaring mag-ingat. Gagawin ko. Tumango si Xyrus. Para sa iyo ito, Ate Xyrus. Biglang nagtanggal ng pendant si Xanthus sa leeg niya. Isa itong amber na palawit na may hugis pusong dahon na nakapaloob sa loob. Ito ay isang alindog na ibinigay sa akin ng aking ina, Ate Xyrus. Dahil hindi ako makakasama sa labanan-laban sa Dark Occult, ito na lang ang ibinibigay ko sa iyo. Mangyaring mag-ingat sa iyong kaligtasan. Nagmamadaling tanggi ni Xyrus. This can't be, Xanthus. Regalo ito ng yumao mong ina, paano mo maipapamigay ng ganon-ganon lang? Gayunpaman, hinawakan ni Xanthus ang kamay ni Xyrus at pilit itong itinulak sa kanyang pagkakahawak. Isang bagay na hindi niya pinangarap na sabihin ay ibigay ito sa isang babaeng nagustuhan niya bilang tanda ng pag-ibig. Magsisimula na ang laban sa grass plain pagkabalik mo. Gagaling na ako ng buo, pupunta ka ba at makikita mo akong lumaban? Aba, sasama ka, di ba? Sabik na tumingin si Xanthus kay Xyrus at sinabing, hihintayin kita dito, Ate Xyrus. Oo naman. Tumango si Xyrus at piniling huwag ibalik ang amber pendant kay Xanthus. Katumbas ito ng pagtanggap sa token of affection na ibinigay niya. Pagkatapos ng tanghalian, dumating ang isang convoy ng mga sasakyan sa Madex Village at mabilis na pinunan ang mga bakanteng espasyo sa loob. Ang mga taga-nayon ay bihirang lumabas at hindi pa nakakita ng napakaraming sasakyan sa parehong oras. Mabilis na nagsiksikan ang mga tao sa paligid ng mga sasakyan, kasama ang mga bata na tuwang-tuwa na tumitingin sa mga sasakyang ito na para bang ito ay isang exhibit sa museo. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto, at bumaba ang 100 at iba pang mga tao, na lahat sila ay mukhang kahanga-hanga at kakilakilabot. Ito ang mga tao mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Nangunguna sa daan ang isang lalaki at isang babae. Nasa early 50s ang lalaki at nakasuot ng itim na long-sleeved shirt na may berde na golden swallow sa mangas. Sa edad na 40, ang babae ay may berde na pilak na lunok sa kanyang pangitaas. Nakasunod sa kanila ang mahigit 100 tao na may itim na lunok na natahi sa kanilang mga kamiseta. Ang mga ito ay pawang mga mandirigma mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Nagulat si Tyr at medyo namangha nang makita ang maharlikang pamilya ng Jade na nagpadala ng Golden Swallow at Silver Swallow para labanan ang Dark Occult. Dati, may ilang pagkakaunawa si Tyr sa hierarchy sa royal family ng Jade dahil kay Lyra Jade. Kinakatawan ng Golden Swallows ang pinakamalakas sa mga puwersang panlaban ng maharlikang pamilya ng Jade. Hindi sila ay deploy sa ilalim ng ordinaryong mga pangyayari.
Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng Golden Swallow na nangunguna sa tropa sa labanan laban sa Dark Occult. Ipinakita nito kung gaano kaseryoso ang pakikitungo nila sa labanang ito. Kasabay nito, maliban sa mga mandirigma na may lunok na natahi sa kanilang mga kamiseta, ang karamihan sa mga puwersa, na pawang mga makapangyarihang mandirigma sa kanilang mga karapatan, ay naglabas ng isang kakilakilabot na aura. Ang mga taong ipinadala ng maharlikang pamilya ng Jade ay higit sa 100 at mas malakas kaysa sa pinakamahusay sa Maddox Village. Hindi yun maaaring magpahiwatig ng anuman dahil ang mga mandirigma ng Maddox Village ay bihasa sa Kodoko sa halip na aktwal na pakikipaglaban sa kamay. Kung ikukumpara, hindi alam ng mga tao ng maharlikang pamilya ng Jade kung paano. Kasunod ng kanyang mga nakatatanda, lumapit si Haring Miriam at nagsabi, "Malayo na ang narating ninyo dito. Nagpapasalamat kami sa maharlikang pamilya ng Jade sa pagpapadala ng mga reinforcement." Bahagyang tumango ang Golden Swallow. Sa harap ng pinuno ng Maddox Village, si Haring Miriam the Golden Swallow ay kasing yabang ng dati. Walang magawa si Haring Miriam at ang kanyang mga tauhan sa kay-abangan ng maharlikang pamilya ng Jade. Pagkatapos ng lahat, sila ay may utang na loob sa maharlikang pamilya ng Jade mula pa noong 1 siglo. "Handa na ba ang mga kasama mo?" tanong ng Golden Swallow. "Kami na." Tumango si Haring Miriam. "Alam namin na ang Dark Occult ay matatagpuan sa Blackwater Gorge 30 milya ang layo." "Oo." Bahagyang tumango ang Golden Swallow. "Ito ay tumutugma sa impormasyon na mayroon kami. Ibig sabihin, ang lokasyon ay tama. Ngayong gabi, ang Dark Occult ay hindi na umiiral." "Talaga?" mabilis na sabi ni Haring Miriam. Sa paghanga sa Northern Rafinesque sa kanilang immoral na mga gawa at karumaldumal na krimen, sa wakas ay nakakuha kami ng pagkakataon na paksay ng Dark Occult para sa kabutihan. Sinabi ng Golden Swallow, nagdeklara na ang hari. Ito na ang huling pagkakataong may mangyayaring tulad ng Dark Occult. Responsable ang Maddox Village kung lilito itong muli. Kabanata 1082. Paghahawa ng kagubatan. Malinaw, ang maharlikang pamilya ng Jade ay nagalit sa Maddox clan dahil ang Dark Occult ay nagmula sa clan at nagdulot ng kaguluhan sa Northern Rafinesque. Sa malaking bahagi, sinisi nila ito sa Maddox clan. Ang kasalukuyang pagtaas ng Dark Occult ay natitiis ng maharlikang pamilya ng Jade na nagpasya na huwag sisihin ang Maddox clan. Gayunpaman, hindi ito mangyayari kung maulit ito. Mabilis na tumango si Haring Miriam. "Don't worry. Hindi na mauulit ito. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa kapag pinalayas namin ang iyong mga tao sa Northern Rafinesque." Malamig na sumangot ang Golden Swallow, nagsasalita na para bang dinidisiplina niya ang isang subordinate. Iba ang napansin ni Tyr sa usapan ni Haring Miriam at ng Golden Swallow. Kahit na umiral sila bilang collaborative partnership, hindi kailanman inilagay ng maharlikang pamilya ng Jade ang kanilang sarili sa parehong antas ng Maddox clan. Mula noong tinanggap ni Nonius Jade ang resettlement ng komunidad ng Hymenoptera mula sa Maddox, nakita ng mga tao mula sa maharlikang pamilya ng Jade ang kanilang sarili bilang ang higit na nakahihigit na nilalang. Minamaliit nila ang mga taga-Maddox at itinuring pa nga silang parang mga alipin. Sa sumunod na siglo, ang Maddox Village ay nag-aalay sa maharlikang pamilya ng Jade bawat taon habang tinitiis ang paminsan-minsang pang-aapi ng maharlikang pamilya. Dahil nakatira sila sa teritoryo ng ibang tao, walang nagawa ang Maddox clan kundi kunin ito ng ganito. Hindi nagpakita ng anumang discomfort si Haring Miriam at nagmamadaling sinabi, "Huwag kang mag-alala, wala nang susunod. It's about time now. Ipunin mo ang iyong mga tauhan. Aalis tayo ngayon papuntang Blackwater Gorge." Naiintindihan. Agad na tinipon ni Haring Miriam ang kanyang mga tropa at umalis patungong Blackwater Gorge kasama ang mga tao mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Naghanda ang Maddox Village ng ilang sasakyan. Ang mga limitadong kondisyon ay nagdikta na hindi sila maaaring sumakay sa mga kotse. Sa halip, sumakay sila sa mga maliliit na truck na ginamit sa paghakot ng mga kalakal. Nagsisiksikan dito 20 higit pa sa isang pagkakataon, sila ay nakatayong mahigpit na magkakasama tulad ng sardinas sa isang lata. Si Haring Miriam, Tyr, at Zyrus ay nakaupo sa pickup truck sa pinakaharap ng sugo. Ito ay isang maputik na trail na humahantong mula sa Maddox Village hanggang Blackwater Gorge. Gayunpaman, huminto ang kalsada 5 hanggang 6 na milya mula sa bangin, at kailangan nilang ipagpatuloy ang paglalakbay sa paglalakad.
Ipinaalam ni Tyr kay Haring Meryem bago ito na hindi nila ginawa ang gustong makipag-ugnayan sa mga tao mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Kaya naman pinili ng hari na huwag ipakilala sa kanila. Kasabay nito, hindi nila napansin sina Tyr at Xyrus na naging mas madali para sa kanya. Mukhang hindi maganda ang pamumuhay ng iyong mga kamag-anak dito sa Northern Raffines, King Meryem. Habang papunta sila sa Blackwater Gorge, nagsimulang makipag-usap si Tyr kay King Meryem. Awkward na ngumiti si Haring Meryem. Ito ang kanilang teritoryo, kung tutuusin. Lagi tayong ituring na mga immigrant kahit gaano pa katagal tayo nanirahan dito. Ito ang hindi magandang katotohanan. Matagal nang bumalik sa kapayapaan si Maddox. Bakit hindi ka bumalik? Ang ekspresyon ni Haring Meryem ay naging solemna nang mabanggit ang bagay na iyon. Marahil ay tumira na tayo. Marami sa ating mga nakababatang henerasyon ang ayaw bumalik. Para sa mga ipinanganak dito, ito ang kanilang tahanan. Gayon din, hindi madali para sa buong Maddox Village na manirahan sa Maddox. Bakit mo naman nasabi? Napukaw ang curiosity ni Tyr. Sinabi ni Haring Meryem, ito ay hindi dahil sa makataong dahilan kung bakit kami dinala ng maharlikang pamilya ng Jade noong mga nakaraang taon. Mayroon silang agenda. Anong ibig mong sabihin? I shouldn't be telling you more. Please don't take it to heart. Napalingon si Haring Meryem at pinagmasdan ang tanawing lumilipad sa tabi ng mga bintana. Nang makita ang pag-aatubili ni Haring Meryem na magpaliwanag pa, nagpasya si Tyr na huwag ipilit ang bagay na iyon. Medyo na-curious lang siya pero not to the point na gusto na niyang umabot sa kaibuturan nito. Hindi nagtagal ay dumating na ang malaking convoy sa dulo ng kalsada sa may Blackwater Gorge. Ilang daang tao ang lumabas sa sasakyan at tumayo sa paligid. Ang mga taga-nayon ng Maddox ay nasa malungkot na kalagayan. Sila ay handa na para sa labanan at patuloy na nagpapasigla sa kanilang mga puso. Sa kabaligtaran, ang mga tao ng maharlikang pamilya ng Jade ay tila mas nakaka-relax. Ang ilan sa kanila ay nagtatawanan at nagbibiruan sa kanilang mga sarili. Mukhang sila ay dumating para sa isang pamamasyal sa halip na isang labanan laban sa isang masamang puwersa. Naisip ni Tyr na mukhang hinala sila. Marahil sila ay masyadong makapangyarihan at kumpiyansa para maabala sa kung ano ang darating. O, hindi man lang sila naabala sa nalalapit na labanan. Iyon ay maaaring isa pang posibilidad. Si Tyr ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito sa ngayon dahil wala ito sa kanyang jurisdiction. Sa mismong harapan nila ay isang tagpi ng kagubatan. Ayon sa intel na ibinigay ng Viper, ang Blackwater Gorge ay nasa kabilang dulo ng kagubatan, kung saan kasalukuyang nakabase ang Dark Occult. Sa harap ka na. Natagpuan ng Golden Swallow si Haring Meryem at inutusan siya nito bago hinaila ang natitirang tropa ng pamilya ng Jade sa likuran. Malinaw, ang mga taga-nayon ng Maddox ay itinuring na mga scout at minesweeper. Nagalit sila ngunit iningatan nila ito sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, dumating ang maharlikang pamilya ng Jade upang tulungan sila sa higit pang mga reinforcement. Hindi lamang iyon, ang 100 taon ng pagbabago ng kaisipan ay humantong sa kanilang hindi malay na naniniwala na sila ay talagang mas mababa kumpara sa pamilya ng hari ng Jade. Hinati ni Haring Meryem ang kanyang mga tropa sa 5 magkakahiwalay na grupo sa pangunguna ng isang elder. Ayon sa pagkakabanggit, sila ay nagtungo sa direksyon ng Blackwater Gorge. Naglalakad sa gitna ng pangunahing grupo, naglakad sina Tyr at Xyrus sa tabi mismo ni Haring Meryem. Ang kagubatan ay 3 hanggang 4 na milya ang lapad. Dahil ito ay matatagpuan sa ilalim mismo ng Raffines Peak, malayo sa nakakaakit na sinag ng araw, ang madilim at madilim na kapaligiran ay nagparamdam sa kanila na para silang pumasok sa isang kakaibang mundo. Mag-ingat ka, Chief. Ang madilim at malilim na kagubatan na ito ang perpektong lugar para maglagay ng mga tambangan at mga bitag ng kadoko, bulong ni Xyrus kay Tyr. Ngumiti si Tyr. Nakalimutan mo bang ako ay immune sa lahat ng pag-atake ng kadoko? Tungkol sa mga ambas, tandaan kung ilan ang mga labanan ay nakipaglaban ng ilang beses noong panahon natin sa ibang bansa. Kabanata 1083. Mga Scout, tama ka. Tumango si Xyrus Label. Noong mga panahong iyon, nakipaglaban sila sa mga sinaunang kagubatan na mas mapanganib kaysa sa isang ito sa ilalim ng pamumuno ni Tyr. Tumingin si Tyr sa paligid at itinoon ang atensyon sa paligid. Maayos na ang pakiramdam niya at hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib. Mabilis na natagpuan ng nangungunang grupo ang kanilang mga sarili sa kailaliman ng kagubatan.
Gayunpaman, ang pangkat na namumuna sa daan ay biglang nagkagulo. Ang mga bakuran sa harap ay natatakpan ng makapal na patong ng mga bulok na dahon. May natapakan, parang bitag, gumapang palabas ang toneladang makamandag na surot mula sa loob ng mga dahon. Ang mga alupihan, alakdan, ahas, at ilang iba pang hindi nakikilalang mga surot, agresibo at nagbabanta, ay umakay patungo sa mga tropa ng buong bilis. Ang mga ito ay hindi mga bug, ngunit Kedoko. Mag-ingat kayong lahat. Ang mga taga-nayo ng Madex sa harapan ay nagulo habang ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade ay mabilis na huminto sa kanilang mga landas, na pinagmamasdan ang pangyayari habang pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Ang mga parasito ng Kedoko ay nagsimulang umatake sa Madex clan, at kaagad ang ilan sa kanila ay bumagsak sa sahig sa matinding paghihirap. Agad na ipinakita ng mga matatanda kung ano ang gawa sa kanila at inilabas ang kanilang sariling mga parasito ng Kedoko upang labanan ang hindi inaasahang mga umaatake. Tumagal ng ilang minuto, ngunit hindi bababa sa 1 dosina mula sa Madex clan ang namatay, na may ilan pang nasugatan nang mawala ang insidente. Mabilis na inutusan ni Haring Miriam ang kanyang mga tao na gamutin ang mga sugatan. Nagmamadaling lumapit si Cyrus at sinimulang gamutin ang mga nasugatan gamit ang berdeng Kedoko parasite na itinatago niya sa kanyang clay jar. Matapos panoorin ang higit sa 1 dosina ng kanilang mga kapatid na namatay, si Haring Miriam at ang kanyang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa at tensyon. Kinailangan ng ilang oras upang gamutin ang kanilang mga nasugatan. Inakala ng maharlikang pamilya ng Jade na nag-aaksaya lang sila ng oras at nagsimulang ipakita ang kanilang inis. Tapos ka na ba? Ang dami mo, anong ginagawa mo? Itinuro ng isang Black Swallow ang ilang taga-nayo na karga-karga ang katawan ng kanilang mga kapatid. Ang isa sa kanila ay sumagot, sila ay ating mga tao. Hindi natin maaaring hayaan ang kanilang mga katawan na malantad sa ligaw at hindi kilala. Ano ka ba? Sumimangot ang Black Swallow. Iniisip mo bang dalhin sila sa labanan? Sinusubukan lang naming ilibing sila. Anong pinagsasabi mo? Dahil sa galit, sinabi ng Black Swallow, ang isa pang segundong ginugol dito ay isa pang segundo na ibinigay sa Dark Occult para maghanda para sa ating pagsalakay. Itigil mo na ang iyong ginagawa ngayon at magsimulang kumilos. Ngunit ito ang aming mga tao, sagot nila. Are you kidding me? Nakaramdam ng inis ang Black Swallow at sinipa ang taga-nayon. Bilasan mo at tigilan mo na lahat ng yan. Tumaas ang init ng ulo ng mga taga-nayon habang papalapit sila sa Black Swallow na may galit na mga titig. Ano ito, ha? Bakit mo siya sinapak? Sino ka ba sa tingin mo? Anong nagmamadali? Bakit hindi ikaw o sino man mula sa maharlikang pamilya ng Jade ang manguna sa tropa kung nagmamadali ka? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Ang Black Swallow ay lubos na nagalit habang ang kanyang mga kasama ay pumikit na may masamang tingin sa kanilang mga mata. Isang grupo ng mga hamak na nilalang. Naghahanap ka ba ng away? Isama mo. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang tense standoff. Nang mapansin ang kaguluhan, lumapit si Haring Miriam at ang Golden Swallow. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kinawayan ni Haring Miriam ang kanyang mga tao habang ang Golden Swallow ay nauna at hinampas ang Black Swallow sa kanyang mukha. Mabilis silang kumalma. Lumingon si Haring Miriam at nagpaliwanag, we need time to deal with Kedoko. Please give us some time, Mr. Golden Swallow. Tumango ang Golden Swallow at sinabing, dumidilim na. Naiintindihan mo na mahuhulog tayo sa isang disadvantage na posisyon. Alam ko, sabi ni Haring Miriam. Darating tayo sa Blackwater Gorge bago maggabi. Bakit hindi ko gawin? Lumapit si Tyr at sinabing, gusto kong may ilang sumama. Sa wakas ay napansin ng Golden Swallow si Tyr. Maliwanag sa kanyang reaksyon na hindi niya nakitang kakaiba si Tyr at nakita siya bilang isa pang clansman mula sa Madex clan. Napatingin si King Miriam kay Tyr. Walang alinlangan siyang tumango dahil alam niya ang immunity ni Tyr kay Kedoko. Oo naman, hilingin sa Fifth Elder at sa kanyang mga tauhan na sumama sa iyo. Oo naman. Tumango si Tyr at inakay si Fifth Elder, kasama ang kanyang mga tropa, sa gubat. Sabay lapit ni Cyrus. Sa kanyang husay sa pagmamanipula sa kaligtasan ng Kedoko at Tyr, nagkaroon sila ng perpektong synergy sa pagitan nila. Ang grupong ito ng 20 tao ay nag-navigate sa kagubatan ng mas mabilis. Sumunod ang Fifth Elder at ang kanyang mga tauhan sa likuran ni Tyr at Cyrus, na sumenya sa nangungunang grupo sa likod. Napakarami sa kagubatan na natrap ng Dark Occult, mga parasito at bitag ng Kedoko.
Nanatili si Tyr sa harapan, binubuksan ang daan habang naglalakad siya. Siya ay lubos na hindi nabigla sa alinman sa mga bitag na itinakda ng Dark Occult. Agad na nineutralize ni Zyrus at Fifth Elder ang mga Kodoko parasites na na-activate. Ang parehong napunta sa iba pang mga bitag. Sa kakaibang husay ni Tyr at Zyrus, naging laruan lang sa kanila ang mga bitag. 20 minuto lamang ang itinagal nila sa paglalayag sa kagubatan at nakarating sa tuktok ng isang maliit na burol sa gilid. Nasa harap ang Blackwater Gorge. Ito ay kilala bilang Blackwater Gorge dahil sa Blackwater River na umaagos sa harap nito. Matatagpuan sa itaas ng agos sa kabilang bahagi ng Raffines Peak ay isang pang-industriya na lugar na naging sanhi ng ilog na kulay itim at mabaho ng masangsang na amoy. Sa tabi ng ilog ay isang nayon. Kamukha ito ng Maddex Village ngunit sa mas madilim at mas madilim na tono. Mula sa malayo, tila isang maulap na ulap ang nakasabit sa nayon na nagbibigay ng masamang pakiramdam sa lahat ng nakakita nito. Inform the people behind para magmadali, utos ni Tyr at bumaba kasama si Zyrus. Kabanata 1084. Paglalagay sa isang dula. Samantala, pagkatapos ipadala ni Tyr Summers at ng iba pa ang mga panganib sa loob ng kakahuyan, si Haring Miriam at ang iba pa ay sumunod ng mabilis hanggat maaari. Kasabay nito, sa loob ng base camp ng Dark Occult. Sa itaas ng isang malawak na parisukat, isang mataas na plataporma ang itinayo, at sa ilalim nito ay nakatayo ang ilang daang miyembro ng Dark Occult. Sa ibabaw ng plataporma ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na roba na may hawak na tungkod sa kanyang kamay na para bang isa siyang wizard sa isang pelikula o drama sa telebisyon. Ang lalaking nasa ibabaw ng entablado ay tumitig habang tinatanggap niya ang mga pagpapatirapan ng mga mananampalataya sa ibaba. Siya ay walang iba kundi ang Dark Occult Bishop. Nandito na sila. Binigkas ni Dark Occult Bishop ang kanyang mga salita. Ang kanyang boses ay mababa at kasing paos ng uling. Patayin sila. Siya ay isang walang awa na tao ng ilang salita. Isang koro ng mataas na sigaw ang bumangon mula sa mga kulto ng Dark Occult sa ibaba gamit ang dalawang salita lamang. Patayin sila. Sa loob ng ilang sandali, napuno ng gayong mga tinig ang pangunahing altar ng Dark Occult. Alam na pala ng mga Dark Occult na maglulunsad ng pag-atake ang Maddex Village sa kanila ngayon, kaya handa na silang mabuti. Matagal nang alam ng mga tao ng Dark Occult na kami ay darating. Sina Tyr at Zyrus Label ay nagplano noong una na pumuslit sa Dark Occult upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, ngayon ay tila ganap na hindi na kailangan iyon. Huminto silang dalawa sa harap ng kahoy na tulay sa ibabaw ng Blackwater River. At sa sandaling iyon, maraming tao ang sumugod na palabas mula sa loob ng altar ng Dark Occult sa kabilang dulo. Pinangunahan ni Haring Miriam ang kanyang mga tauhan mula sa likod ng kagubatan. Nang makita nila ang sitwasyon sa magkasalungat na dulo, si Haring Miriam at iba pa ay hindi nagpakita ng labis na pagtataka. Sa kalaunan ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng Maddex Village at ng Dark Occult. Pumunta sila dito na walang intensyon na magplano ng mga sneak attack. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay mag-aaway sila sa kanilang mga guwantes. Lahat ng angkan ay dapat sumunod sa aking mga utos. Patayin ang ating pagpasok. Poxay ng madilim na occult. Naiintindihan. Mahigit 100 elite ng Maddex ang naglabas ng kanilang mga killage sword na nakasabit sa kanilang mga baywang, sumugod sa kahoy na tulay, at umaakyat patungo sa Dark Occult na altar. Gayunpaman, biglang umihip ang itim na usok sa tulay sa sandaling iyon, na agad na bumabalot sa Maddex clan. Ito ang Dark Smoke Kodoko. Ang mga tao ng Maddex Village ay natakot sa kanilang talino kapag nakaharap sa ganitong uri ng Kodoko. Sila ay natalo sa Mossy Hill dahil sa lason na ito. Gayunpaman, sa katunayan, 1 beses nakagat, 2 beses nahihiya. Sa pagkakataong ito, ganap na naghanda si Haring Miriam at ang iba pa bago sila dumating. Ang mga tao ng Maddex clan ay naglabas ng mga basang tuwalya mula sa kanilang mga bulsa at itinali ang mga ito sa kanilang mga mukha, na epektibong ginawa itong isang bagay na isang pansamantalang gas mask. Dumiretso sila sa itim na usok at umahan patungo sa tapat. Isang malaking labanan ang sumiklab ng mahigit 100 individual ang lumaban sa isa't isa sa isang iglap. Nanguna sina Tyr at Zyrus. Sa kanilang husay, ang pakikitungo sa mga deboto ng Dark Occult ay walang pinagkaiba sa kanilang pagpapaka-agresibo. Isa para sa bawat pag-swipe ng talam. Ilang saglit lang, maraming nahulog sa kamay ni Tyr at Zyrus.
Habang nagsimula ang dakilang labanan, ang pamilya ng maharlikang Jade ay nagpatuloy sa isang masayang pag-uusap sa likuran. Sa ngayon, wala sa mga taong ito ang nagpakita ng labis na intensyon na lumaban. Dahil masyadong abala at matindi ang sitwasyon, hindi ito pinansin ni Haring Miriam at ng iba pa. Isa lang ang layunin nila sa kanilang isipan, naganap na paksay ng Dark Occult. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Ginoo? Isang miyembro ng Silver Swallow ang lumapit sa isang Golden Swallow at pabulong na nagtanong. Sundan mo sila, utos ng Golden Swallow habang may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Magpakita ka lang. Naiintindihan. Ang Silver Swallow ay tumahol ng isang utos at agad na sumugod kasama ang mga lalaki ng maharlikang pamilya ng Jade. Pero, kakaiba. Ang mga taong ito ay hindi gumamit ng mga basang tuwalya. Tinakpin nila ang kanilang mga bibig at ilong ngunit ganap na hindi natatakot sa dark smoke kadoko. Ang kanilang kadaliang kumilos ay hindi rin nakaranas ng anumang epekto mula dito. Ang labanan ay tumagal ng halos 10 minuto habang parami ng parami ang mga deboto ng Dark Occult na patuloy na nagmamadaling lumabas. Hindi nagtagal at hindi na nakatagal ang Maddox clan. Buti na lang at nasa tabi nila sina Tyr at Cyrus. Kung hindi dahil sa dalawang ito, matagal nang nawala ang Maddox clan sa puntong ito. What are the people of the Jade Royal family doing? Nanunood lang ba sila ng excitement mula doon? Sa wakas ay nag-react ang Maddox clan at naging galit na galit sa harap ng hindi pagkilos ng mga mula sa maharlikang farm ng Jade. Sa una ay napagkasunduan na ang mga nasa maharlikang pamilya ng Jade ay makiisa sa Maddox village upang maglunsad ng isang pag-atake laban sa Dark Occult. Ngunit ngayong nag-away na sila patungo sa altar, paanong hindi sila magagalit sa maharlikang pamilyang Jade, na tila nanunood ng mga dula? Chief, ano ang ginagawa ng maharlikang pamilya ng Jade? Ang isa sa mga lalaki ng angkan ng Maddox ay galit na nag-akusa, ano ang silbi ng pagpunta sa kanila dito kung sila ay nakatayo lamang sa likod doon upang panoorin ang pagganap ng play-out. Si Haring Miriam ay nababalot na ngayon ng dugo. Sa kabila ng siya ay malapit na sa kanyang mga ika-60 taon, siya pa rin ang pinakamatapang noong siya ay mas bata. Nang makitang isa-isang bumagsak ang kanyang mga tauhan, sa wakas ay hindi na siya makaupo. Nagmarcha siya patungo sa Golden Swallow ng Jade Royal family. Hindi na kasing galang ang tono niya kanina. Lord Golden Swallow, ano ang kahulugan nito? Pinaikit ng Golden Swallow ang kanyang mga mata bago ngumiti ng nakangiti, naghahanda ang ating mga tao bago ang laban. Huwag kang mag-alala. Wala sa mga nasa Dark Occult ang makakatakas ngayon. Sa oras na ito, ang Golden Swallow ay nagbigay ng utos, sundin ang aking utos, mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade. Sumunod kayo sa akin at pumasok sa altar ng Dark Occult. Sa utos ng Golden Swallow, ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade na sa una ay nakatayo sa gilid na nanunood ng palabas sa wakas ay bumunot ng mga espadang dala nila at nakiisa sa labanan. Sa pagsali ng maharlikang pamilya ng Jade sa labanan, mabilis na nabaligtad ang sitwasyon. Si Haring Miriam at ang iba pa ay nakipaglaban sa kanilang daan patungo sa may takip na nayo ng madilim na occult nang hindi nagtagal. Sa pagkakataong ito, nangunguna pa rin sina Tyr at Cyrus. Mula nang magsimula ang labanan hanggang ngayon, 12 ng mga deboto ng Dark Occult ang namatay sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, hindi pa rin sila nasaktan. Bukod sa laso ng kadoko, napakadali ng ganitong labanan para kina Tyr at Cyrus. Boss, feeling ko may hindi magandang nangyari sa royal family ni Jade. Lumapit si Cyrus sa gilid ni Tyr at nakakunot ang noo niyang sinabi. Oo, nararamdaman ko rin. Pinagmasdan ni Tyr ang paligid at sumagot, nawalan na ng malaking bilang ng kanilang mga tauhan ang Maddox village, ngunit mukhang hindi ginagamit ng maharlikang pamilya ng Jade ang kanilang buong lakas. Parang hindi tama ang ganitong sitwasyon na nangyayari kasabay ng isa't isa. Boss, maaari bang magkaroon ng isang uri ng pagsasabuatan dito? Nag-aalalang tanong ni Cyrus. I can't say. Mag-ingat na lang tayo at tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Naiintindihan. Kabanata 1085. May mali. Magkasamang sumulong ang duo, tinulungan ang Maddox clan sa likod nila sa pamamagitan ng pag-aapoy ng isang trail. Sa sandaling ito, isang payat na lalaki na may hubad na pangitaas na katawan ang bumungad sa kanila. May tato siyang itim na tuko sa katawan na mukhang kabalbalan. Sa tabi ng lalaki ay may isa pang lalaking nakasuot ng itim na may tato na malaking itim na alakdan sa kanyang leeg.
Ang dalawa ay walang iba kundi sina Black Scorpius at Trillium Gecko, dalawa sa 5 Dark Occult Guardian. Sino ang dalawang iyon? Kailan pa nagkaroon ng dalawang eksperto ang Maddox Village? May malalim na pagkunot sa pagitan ng mga kilay ni Trillium Gecko habang pinagmamasdan ang bangis ni Tyr Somers at Cyrus Labelle. Nakita ni Black Scorpius, complexion ng isang biglang pagbabago habang sinabi niya, hindi sila mga tao mula sa Maddox Village. Ano? Mga tagalabas sila. Nakita ko na sila dati. Inilabas nila ang bangkay ng kadoko na ibinigay sa akin ng obispo. Sila na. Lumubog din ang mukha ni Trillium Gecko. Nag-aalala ako na hindi ko mahanap ang dalawang iyon para maghayganti, ngunit hindi ko inaasahan na sila mismo ang lalapit sa akin. Atake at patayin sila. Sa isang dagandong mula sa Trillium Gecko, agad niyang pinangunahan ang isang grupo ng mga tao patungo kina Tyr at Cyrus. Ang mga lalaking pinamunuan ni Trillium Gecko ay hindi mga ordinaryong kulto ng Dark Occult. Ang kanilang pangunahing paraan ng pakikipaglaban ay hindi gamit ang mga espada. Bawat isa sa kanila ay may itim na bamboo basket sa kanilang baywang. Habang sumusugod sila kina Tyr at Cyrus, tahimik na tinambangan ng mga lalaki ang dalawa sa gitna. Sabay-sabay nilang pinulot ang mga basket ng kawayan sa loob ng sumunod na segundo at inihagis ito kina Tyr at Cyrus. At kaagad, hindi mabilang na ahas, insekto, at daga ang natapon patungo sa dalawa. Mayroong daan-daang mga vermin na ito na naging mabangis na kadoko. Kung ang isang ordinaryong eksperto ang itinulak sa sitwasyon, sila ay nakagat hanggang sa mamatay sa lugar. Gayunpaman, ang kinang ni Tyr at Cyrus ay lumampas sa inaasahan ni Trillium Gecko. Nang dama po ang mga makamandag na ahas at insektong iyon kay Tyr, wala pa silang oras na kumagat bago sila bumagsak mula sa kanyang katawan at tumakas sa kawalan ng pag-asa na para bang nakaamoy sila ng nakakatakot. Naglabas din si Cyrus ng isang maliit na gintong ahas. Ang maliit na reptilya ay walang iba kundi ang hari ng 100 kadoko. Ang hitsura nito ay nagtanim ng pangamba sa kabilang kadoko. For a time, ang mga bagay na ito ay hindi makakasakit kay Tyr at Cyrus. Paano naging ganito? Pati si Trillium Gecko ay natulala din sa kanyang nakita. Habang siya ay tulala pa rin, iwinagayway ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at nagmamadaling lumapit sa kanya. Napakapalad na nakilala ko ang isa sa mga guardians ng Dark Occult. Tumikim si Tyr at ibinaba ang kanyang talim ng 7 hanggang 8 beses kay Trillium Gecko sa isang kisap mata. Walang paraan para makalaban si Trillium Gecko at nahulog sa punyal ni Tyr sa harap ng nakakatakot na pamamaraan ng talam. Nang makita ito, namutla din si Black Scorpius sa takot. Hindi siya naglakas loob na harapin sina Tyr at Cyrus head-on. Kaya, hinagis niya ang dalawang deboto ng Dark Occult sa kanilang daraanan at lumiko upang magpahinga para dito. Sino ang dalawang iyon? Paano sila naging makapangyarihan? Sa sandaling iyon, ang Golden Swallow, na nakatayo sa malayo, ay sumimangot. Kailan pa nagkaroon ng ganyang eksperto sa Maddox Village? Sumimangot din ang Silver Swallow sa tabi niya. May hindi tama. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka maputol ang plano natin. Dapat bilasan mo at makipag-ugnayan sa Dark Occult Bishop. Naiintindihan. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-uusap ng dalawa. Gayunpaman, pagkatapos tumugon ang Silver Swallow, tumakbo siya patungo sa mataas na plataporma sa kuta. Sa daan, maraming tagasunod ng Dark Occult ang nakatingin sa kanya, ngunit nang makita nila ang Silver Swallow na nagpapakita ng token ng maharlikang pamilya ng Jade, umatras sila sa gilid. Siyempre, nangangahulugan ito na may nangyayaring hindi kapanipaniwala. Hindi nagtagal, dumating ang Silver Swallow sa harap ng entablado at tiningnan ang Dark Occult Bishop na nakatayo sa plataporma sa sandaling iyon. Dumating na ang oras. Hindi na natin ito maaaring ipagpaliban pa. Dahil doon, bahagyang tumango ang Dark Occult Bishop na nakatayo sa ibabaw ng plataporma. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, umalangaw-ngaw mula sa likuran nito ang kakaibang tunog ng trompeta. Parang signal ang tunog. Nang marinig ito, ang mga deboto ng Dark Occult na nakakalat sa lahat ng direksyon ay naglakad papunta sa posisyon at pinalibutan ang mga nasa Maddox Village. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang mga nakakatakot na scowl sa mga mukha ng maharlikang pamilya ni Jade. Sa susunod na segundo, lahat sila ay nagpalit ng kanilang mga target sa pag-atake at nagmamadaling umakyat patungo sa mga mula sa Maddox Village. Anong nangyayari?
Sa ilang sandali, ang mga nasa Maddox Village ay nagkagulo dahil walang inaasahan na ang maharlikang pamilya ng Jade, na orihinal na isang kaibigan, ay biglang magiging kalaban. Marami sa Maddox clan ang namatay sa mga kamay ng maharlikang pamilya ng Jade sa isang kisap mata. Noong nakikipag-usap sila sa Dark Occult, kumilos sila na parang hindi sila pinakain. Gayunpaman, nang lumaban sa Maddox clan, lahat sila ay naging lubhang mabangis. Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na Dagandong ang pinakawalan ni Haring Miriam habang hinahampas niya ang isang miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade. Oo naman, may problema. Nag-react din sina Tyr at Cyrus. Bagamat hindi sila taga Maddox Village, nagalit din sila sa sitwasyon. Inalis ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at kinuha ang isang killage sword. Sa isang paputok na alulong, agad niyang sinira ang ilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade. Clang! Sa sandaling iyon, isang figure ang dumaan. Ang killage sword na nasa kamay ni Tyr ay bumangga sa talon na nasa kamay ng kanyang kalaban. Napaatras si Tyr dahil sa sobrang lakas. Ang kabilang partido ay aktibong umaatake ngunit napaatras ng 4 hanggang 5 hakbang palayo. Hindi ka taga Maddox Village. Sino ka? Ang Golden Swallow ng maharlikang pamilya ng Jade ang gumawa ng hakbang, akala niya ay mapipigilan niya si Tyr sa kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging mas malakas si Tyr kaysa sa inaakala niya. Kaya, ang Jade Royal Family at ang Dark Occult ay kasabwat sa isa't isa. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at dumating sa harap ng Golden Swallow sa isang iglap. Ang puso ng isang tao ay tunay na hindi kayang unawain. Sa sinabi nito, gumawa si Tyr ng ilang sunod-sunod na mga laslas habang ang Golden Swallow ay patuloy na nawawala sa lupa. Samantala, parami ng parami ang mga tao mula sa Maddox clan na nahulog sa ilalim ng pagkubkob ng maharlikang pamilya ng Jade at ng Dark Occult. Hindi nagtagal, 30 hanggang 40 tao na lang ang natitira na kayapang lumaban. Lahat, tumigil na kayo. Maya-maya lang, yumanig sa buong field ang isang malakas na sigaw. Ang sigaw na ito ay nagmula sa Golden Swallow. Isang killage sword ang nasa leeg niya, at ang may-ari ng blade ay walang iba kundi si Tyr Summers. Sa utos ng Golden Swallow, tumigil ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Jade. Kabanata 1086. Ang layunin ng pamilya Jade. Ang mga miyembro ng kulto ng Dark Occult, gayunpaman, ay malinaw na hindi kinuha ang mga utos ng Golden Swallows at patuloy na inaatake ang mga lalaki ng Maddox clan. Sa sandaling iyon, isa pang bugle ang tumunog mula sa mataas na platform. Ito ay tulad ng isang utos na umatras sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, huminto ang mga tagasunod ng Dark Occult. Natigil ang scrimmage. Ang buong Maddox Village ay napuno ng matinding amoy ng dugo. Nagkalat sa lupa ng mga bangkay, habang ang iba ay humahagulgol habang hawak ang kanilang mga sugat. Ano ang kahulugan nito, mga tao ng maharlikang pamilya ng Jade? Imposibleng ilarawan sa mga salita ang pagkabigla na nararanasan ni Haring Miriam. Hindi lang din siya. Lahat ng mga Maddox clan ay nakatingin sa paligid ng masama. Hindi nila maisip na ang mga tao ng maharlikang pamilya ng Jade ay kasabwat ang Dark Occult. Ipinaliwanag nito ang kanilang hindi pagkilos mula sa simula. Hindi nakapagtataka na ang mga nasa maharlikang pamilya ng Jade ay hindi natakot sa Dark Smoke Kadoko. Matagal na pala silang magkasabwat. Pinalibutan ng mga miyembro ng Royal Family ng Jade at ng Dark Occult si King Miriam, Tyr Summers, at ang iba pa. Bawat isa sa kanila ay may napakasamang mga ngiti na nakaplaster sa kanilang mga mukha. Bitawan mo si Master Golden Swallow. Lumapit ang Silver Swallow kasama ang Dark Occult Bishop sa kanyang tabi sa sandaling iyon. Agad niyang singgal si Tyr. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at walang balak na pakawalan ang Golden Swallow. Gayunpaman, ang Golden Swallow na nasa ilalim ng kanyang talon ay hindi gaanong nataranta. Tinitigan niya ng mabuti si Tyr bago nagtanong, walang ekspertong katulad mo sa Maddox Village. Sino ka? Siya ay isang katulong na kamay na pinasimulan ko sa Maddox Village. Sinagot ni Haring Miriam ang tanong sa ngalan ni Tyr. Pagkatapos, nagsalita siya ng may pagtatanong, ano ang sinusubukang gawin ng maharlikang pamilya ng Jade. Ito ay tulad ng nakikita mo. Pinaikit ng Golden Swallow ang kanyang mga mata. Haring Miriam, hindi ko pinahahalagahan ang pakiramdam ng isang talon sa aking leeg. Kung hindi mo ipinababa sa kanya ang espada, tiyak na magsisisi ka. Kasabay nito, lumakad ang Silver Swallow. May hawak itong cellphone at nag-video call.
Nang makita nila ang imahe sa screen, hindi lang si Haring Miriam ang natulala. Pati si Tyr ay natigilan. Ang nasa screen ay ang eksena ng Maddox Village. Kasabay sa dam ng Maddox Village ang daan-daang miyembro ng Maddox clan na nahuli. Lumuhad sila sa lupa na parang mga bilanggo. Sa paligid ay isang malaking bilang ng mga miyembro mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Lahat sila ay may mga armas sa kanilang mga kamay. Marami pa nga ang humawak ng baril para kontrolin ang Maddox clan. Ang nangunguna sa pagsingil ay isang Golden Swallow din. Sa madaling salita, ilang sandali lamang matapos umalis si Haring Miriam at ang kanyang mga tauhan kasama ang mga piling tao ng Maddox Village, ang follow-up unit ng pamilya ng Jade ay pumasok sa nayon at dinala sila. Ang tanawin ay naging sanhi ng pagbabago ng kutis ni Haring Miriam. Natagpuan din ni Tyr na pinaghihinalaan ang sitwasyon, kaya dahan-dahan niyang inalis ang espada. Ang Golden Swallow ay umatras sa isang lugar na pinaniniwalaan niyang ligtas at tumayong balikatan kasama ang Dark Occult Bishop. King Miriam? Tulad ng nakikita mo, ang Dark Occult, sa katunayan, ay nilinang namin, ang maharlikang pamilya ng Jade. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Haring Miriam, bakit mo gagawin iyon? Hahaha, kung gusto naming ma-promote sa royal family ng Jade na maging Imperial Kings, kailangan naming kunin ang Maddox Scripture mula sa Maddox Village. Para mapilitan kang ibigay ang Maddox Scripture, wala kaming choice kundi gawin ang hakbang na ito. Nang sabihin niyon, pati sina Tyr at Cyrus Label ay nabigla. Nagulat si Tyr na pinaglalaroan ng maharlikang pamilya ng Jade ang ideya ng pag-promote bilang mga kamag-anak ng Imperial. Ang katotohanan ng bagay ay hindi gaanong alam ni Tyr ang tungkol sa mga kamag-anak ng Imperial o sa mga maharlikang pamilya. Ngunit alam din niya na ang kahulugan ay hindi nangangahulugan ng tradisyonal na pagkakaiba sa pagitan ng maharlika, ngunit sa halip ang espesipikasyon ay ibinigay sa mga pamilya sa martial arts ng pamayanan. Ang Imperial Capital Royal Family ay ang pinakamataas na ranggo sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Napakahirap isipin na magkakaroon ng mga ideya ang maharlikang pamilya ng Jade tungkol sa pagiging mga kamag-anak ng Imperial. Nagulat si Cyrus sa Maddox Scriptures. Narinig niya ang tungkol sa Maddox Scriptures bilang isang legacy na iniwan ng 18 Fortresses of Maddox 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit kahit sa kanya, ang Maddox Scriptures ay umiiral lamang sa mga alamat. Nag-iba ang kutis ni Haring Miriam. Anong Maddox Scripture ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hahaha. Ang Dark Occult Bishop, na nakatayo sa tabi ng Golden Swallow, ay tumawa ng malakas. Tumigil ka na sa kahibangan, Haring Miriam. Dapat alam mo ang Maddox Scripture. Huwag kalimutan na ako ay dating elder ng Maddox Village. Ang mga diskarte ng Kedoko na natutunan ko ay mula sa mga labi ng Maddox Scripture. Ang huling inapon ng komunidad ng Maddox Hymenoptera mula sa Nimbus Plateau ay nagtungo sa Northern Rafinesque, isang siglo na ang nakakaraan. Malamang na dumating sila kasama ang pamana ng komunidad ng Hymenoptera. Ang Maddox Scripture, na kilala rin bilang Kedoko Scripture, ay ipinasa noong Maddox sa loob ng libu-libong taon. Imposibleng maputol ang paghalili nito. King Miriam? Ang lolo mo, Kyra Miriam, ay kilala bilang santo ng Maddox noon. Malamang nasa kamay niya ang Maddox Scripture. Dapat nasa iyo rin ito pagkatapos ng kanyang kamatayan, tama. Kung matino ka, magmadali ka at ibigay ang Maddox Scripture. Sa wakas ay naunawaan ni Haring Miriam na ang maharlikang pamilya ng Jade ay gumawa ng napakahusay na haba upang itakda ang entablado dahil gusto nila ang Maddox Scripture. Ang Maddox Scripture ay talagang ang quintessence ng Hymenoptera community na naipasa sa libu-libong taon. Nagtala ito ng maraming mga medikal na pamamaraan na ginagamit upang pagalingin ang mga tao at isang malaking bilang ng mga pamamaraan ng Kedoko na ginagamit upang makapinsala sa mga tao. Maraming diabolikong pamamaraan ang matagal nang nawala na naitala sa loob nito. Nais ng maharlikang pamilya ng Jade na gumawa ng isa pang hakbang upang maisulong ang kanilang mga sarili sa hanay ng mga imperial na kamag-anak sa isang iglap, ngunit ang kanilang lakas ay kulang. Kaya naisipan nilang linangin ang mga Kedoko practitioner at pinuhin ang malaking dami ng Kedoko para mapahusay ang kanilang kapangyarihan. Kung gusto nilang linangin ang ganitong uri ng Kedoko practitioner, kailangan nila ang Maddox Scripture. Ang Maddox Scripture ay matagal nang nawala at wala sa akin. Sinabi ni Haring Miriam nang hindi kinukulit ang kanyang mga salita, kung iisipin na itinuring ka ng Maddox Village,
ang maharlikang pamilya ng Jade, bilang mga kaibigan sa daan-daang taon, ginawa ng Maddox Village ang lahat ng aming makakaya upang magtrabaho para sa iyo. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasuklam-suklam at underhanded. Pinaikit ng Golden Swallow ang kanyang mga mata at ngumiti. Haring Miriam, isang matalinong tao ang sumuko sa kapalaran. Kung ang maharlikang pamilya ng Jade ay hindi kinuha sa linya ng iyong pamilya noon, namatay ka sa gitna ng digmaan. Ang unang dalawang henerasyon ng mga hari ng Jade ay maaaring isinasaalang-alang ang tinatawag na mga patakaran ng pamayanan ng martial arts at hindi nagpataw ng anuman sa iyo. Gayunpaman, kung ano ang inutang sa maharlikang pamilya ng Jade ay dapat bayaran ng kasalukuyang henerasyon. Ang Dark Occult ang nilinang namin, ang maharlikang pamilya ng Jade, para pahinay ng Maddox Village. Haring Miriam, ngayong wala ka ng ibang pagpipilian, ibigay mo ang Maddox Scripture. Kabanata 1087. Sa dalawang kondisyon. Galit na galit si Haring Miriam kaya pinandilatan niya sila ng masama, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga saksakan. Inulit niya, sinabi ko sa iyo, ang aking lolo, Saint of Maddox, ay hindi nagbasa ng Maddox Scripture. At saka, wala pa akong narinig na kahit anong Maddox Scripture dati. Ito ay walang kabuluhan kahit na itulak mo ako sa gilid. Ganun ba? Ang Golden Swallow na iyon ay hindi nag-aalala na hindi niya maibuka ang bibig ni Haring Miriam. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang Silver Swallow na iyon ay muling itinutok ang screen ng telepono kay King Miriam. Haring Miriam, hindi mahalaga kung tumanggi kang magsabi ng anuman. Lagi akong makakahanap ng paraan para alisin ito sa iyong bibig. Gawin mo. Nag-utos ang Golden Swallow. Ang video call ay nagpakita ng larawan ng Maddox Village. Isang grupo ng mga mandirigma ng pamilyang Jade Royal ang puwersahang hinaila ang ilang taga-nayo ng Maddox sa gitna ng mataas na lugar. Itinaas nila ang mga espada sa kanilang mga kamay at ibinaba ang mga ito ng walang awa. Ang mga taga-nayon ay agad na nahulog sa pool ng dugo. Sa katunayan, ang maharlikang pamilya ng Jade ay napakawalang awa. Hanggang sa pagmasaker pa nila sa mga sibilyan ng Maddox Village para pilitin si Haring Miriam na ibunyag ang kinaroroonan ng Maddox Scripture. Sa isang panahon, si Haring Miriam at ang kanyang mga angkan ng Maddox na nanatili at naruroon ay nagalit lahat. Maging si Cyrus Labelle ay galit na ikinuyom niya ang kanyang mga kamao hanggang sa pumutok ang mga ito. Ikaw ay isang grupo ng mga hayop. Binato sila ni Haring Miriam at ng iba pa. Sa kabaligtaran, ang mga Golden Swallow na iyon ay nadama na walang mali sa kanilang ginawa. Sinabi niya, Haring Miriam, mula ngayon, bawat 5 minutong lumipas, papapatayin ko ang aking tauhan ng isang grupo ng iyong mga tao. Hindi ako naniniwala na mabibigo na ibuka ang iyong bibig. Ano ang ginagawa mo? Nagmura si Cyrus. Halos mabaygo siya na pigilan ang pagnanais na lumipat sa Golden Swallow na iyon. Gayunpaman, dali-dali siyang hinaila ni Tyr Summers at sinenyasan siyang huwag masyadong mabalisa. Nang ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito, kahit si Tyr ay nakaramdam ng kaunting kapangyarihan sa sitwasyon. Maaaring sabay na kumilos sina Tyr at Cyrus at lipulin ang maharlikang pamilyang Jade at ang mga disipulo ng Dark Occult na naruroon. Pero, ano? Ang buong nayon ay nahulog sa kontrol ng maharlikang pamilya ng Jade. Ang kanilang layunin ay upang pilitin si Haring Miriam na buksan at sabihin sa kanila ang kinaroroonan ng Maddox Scripture. Dahil dito, kahit na gusto ni Tyr na agawin ang mga tao dito sa maharlikang pamilya ng Jade bilang banta, hindi ito makakatulong. Ang maharlikang pamilya ng Jade ay handa sa lahat ng mga gastos upang makuha ang kanilang mga kamay sa Maddox Scripture. Gagawin nila ito, kahit na isakripisyo ang isa o dalawang Golden Swallow. Kaya, sa sitwasyon, nasa kay Haring Miriam na pumili. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, 5 minuto na ang lumipas. Haring Miriam, tinatanggihan mo pa rin bang sabihin sa amin ang kinaroroonan ng Maddox Scripture? Bueno, hindi mahalaga. Mayroong ilang libong tao sa iyong buong nayon. Maaari ko silang patuloy na patayin hanggang madaling araw. Kayang manahimik. Habang sinasabi niya iyon, muling nagbigay ng utos ang Golden Swallow. Isa pang grupo ng mga nayon ng Maddox ang hinaila mula sa karamihan ng tao sa nayon. Ang mga tunog ng kanilang kahabag-habag na sigaw at hiyawan ay dumadagindong, bawat isa sa kanilang mga tinig ay tumutusok na parang isang matalas na kutsilyo at walang awa na tumutusok sa puso ni Haring Miriam. Sa katunayan, si Haring Miriam ay hindi nang ahas na manahimik. Tuwing 5 minutong tahimik siya, isang grupo ng mga taga-nayon ang mamamatay dahil sa kanya.
Kaya lang, naubusan na siya ng choice. Tumigil ka nga. Sabihin mo tumigil na sila. Hysterical na sigaw ni Haring Miriam. Agad na huminto ang Golden Swallow na iyon. Tumingin siya kay Haring Miriam na may ngiti sa kanyang labi at sinabing, Haring Miriam, ang tagal mo lang mag-crack. Akala ko hihintayin mo akong pumatay hanggang madaling araw. Giit ni Haring Miriam, ako ay magsasalita. Handa akong ibunyag kung nasaan ang Madex Scripture, ngunit sa dalawang kondisyon. Sumagot ang Golden Swallow, hanggat handa kang ihayag ang kinaroroonan ng Madex Scripture, maaari naming tanggapin ang anumang kondisyon. Sinabi ni Haring Miriam, narito ang aking unang kondisyon. Hanggat sinasabi ko sa iyo ang posisyon ng banal na kasulatan, hindi na muling sasaktan ng iyong pamilya ang sinuman sa aking mga taga-nayo ng Madex. Tumawa ng malakas ang Golden Swallow na iyon, at sinabi niya, huwag kang mag-alala, Haring Miriam. Hindi interesado ang pamilya ko sa buhay ng mga angkan mo. Kami ay pagkatapos lamang ng Madex na kasulatan. Hanggat sasabihin mo sa amin ang kinaroroonan ng banal na kasulatan, hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Sa kabaligtaran, magbubukod kami ng isang mas malaking lugar para sa iyong angkan upang manirahan. Mula ngayon, ang iyong Madex Village at ang aming Jade Royal Family ay patuloy na mananatiling magkaibigan. Nagtanong si Haring Miriam, paano kung hindi mo tuparin ang iyong pangako? Ang mga salita sa bibig lamang ay hindi nagdadala ng pananalig. Kailangan ko ang katiyakan mula sa bibig ng iyong Haring Jade. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ng Golden Swallow ay naging madilim sa lugar. Sinaway niya, Haring Miriam, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka na makipag-deal sa akin ngayon? Huwag kang mauna. Nagalit din si Haring Miriam. Malamig niyang sinabi, ang aking kahilingan ay hindi labis dahil hindi kita mapagkakatiwalaan. Maaari kang tumawag kay Jade King ngayon. Kung hindi, kahit napatayin mo ang aking buong angkan ng Madex, hindi mo malalaman kung nasaan si Madex na kasulatan. Napakunot ng noo ang Golden Swallow na iyon. Lumapit din sa kanya ang isang Silver Swallow at Dark Occult Bishop sa gilid. Nagsimulang magbulungan silang tatlo at nag-usap-usap. Hindi nagtagal, bumalik ang tatlo na may conclusion. Sa kalaunan, nadial ng Golden Swallow ang numero ng telepono ni Haring Jade ng maharlikang pamilya ng Jade. Maya-maya iniabot niya ang telepono kay Haring Miriam. Nagsasalita si Nigel Jade. Isang boses ng matanda ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Kahit matanda na siya, puno ng sigla ang boses niya. Kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ng Madex Scripture, gusto kong ikaw, Nigel Jade, na personal na mangako sa akin na hindi ka hahawakan ni isang dahon ng damo o puno sa loob ng aking Madex Village sa hinaharap. Wow! Tawa ng tawa si Nigel sa kabilang dulo ng telepono. Sabi niya, no problem, King Miriam. Wala akong choice kundi gawin ito para sa kapakanan ng buong Jade family. Don't take it to heart. In the future, your Madex Village and my Jade family can still be friends. Sinumpa ni Haring Miriam ang bawat isa sa mga ninuno ni Nigel sa loob ng kanyang puso. Ang tinaguriang Jade Royal Clan ay tila matuwid at nararapat lamang sa ibabaw, ngunit ang totoo, lahat sila ay walang hiyang mga mapagkunwari. Ibinaba ni Haring Miriam ang telepono at agad na nagsalita, ang pangalawang kondisyon ko. Alisin mo, sagot ng Golden Swallow sa mahinang boses. Sinabi ni Haring Miriam, ang Madex na kasulatan ay wala sa aking nayon ngayon, at wala ako nito. Matatagpuan ito sa isang pambihirang lugar. Kung gusto mong pumunta doon upang kunin ang kasulatan, kailangan mong magdala ng 2 tao na may kasamang ikaw. Dalhin mo sino? Itinuro ni Haring Miriam sina Tyr at Zyre sa gilid na iyon at sinabing, silang 2. Sumimangot ang Golden Swallow na iyon at hindi namamalayang itinoon ang kanyang tingin sa 2. Napakalakas ng combat power ni Tyr. Kahit siya ay hindi katugma sa kanya. Sa isang sandali, hindi maiwasan ng lalaking ito ang maging maingat. Sabi niya, you have to give me a good reason. If your reason is not valid, I will not agree with your request. Ipinaliwanag ni King Miriam, mapanganib ang locus yung iyon, ngunit ang dalawang ito ay may mga natatanging kakayahan. Kasabay nito, maiiwasan mo ang panganib ng lugar na iyon. Ano naman sa kanya? Tinuro ng Golden Swallow si Tyr. Ipinaliwanag ni Haring Miriam, higit na kapansin-pansin si Brother Tyr. Siya ay hindi masusugatan sa lahat ng uri ng kadoko. Siya lamang ang makakatulong sa iyo na makuha ang totoong Madex Scripture. Ang mga paliwanag ni Haring Miriam ay tunay na makatwiran.
Gayunpaman, nang marinig nilang binanggit niya na si Tyr ay hindi magagapi kay Kadoko, maraming tao doon ang tila naguguluhan. Kabanata 1088. Ang Bundok ng Santo. Noon lang, ang Dark Occult Bishop na iyon ay lumapit sa Golden Swallow at may ibinulong sa kanya. Pagkatapos, tumango ang Golden Swallow at sinabing, "Okay, maaari akong sumang-ayon sa kondisyong ito. Ngunit, Haring Miriam, kailangan mong sumama sa amin." Sumagot si Haring Miriam, "Of course, sasama ako." Sa oras na ito, parehong si Tyr Summers at Cyrus Labelle ay nakatitig kay King Miriam na nalilito. Nabigo silang maunawaan kung bakit gusto niyang isama sila. Nakikita ni Haring Miriam ang mga pagdududa ni Tyr. Naglakad siya palapit sa kanila at bumulong, "Brother Tyr, ayaw mo bang hanapin ang Holy Eye Silkworm? Ang relic at Madex scripture ay matatagpuan sa parehong lugar." "Ano?" Nagulat si Tyr. Noong una, medyo nalungkot siya sa desisyon ni Haring Miriam. Akala niya ay may balak si Haring Miriam na gamitin siya at si Cyrus bilang kanyang mga kalasag. Gayunpaman, nang marinig niyang sinabi ito ng lalaki, wala nang dahilan si Tyr para tanggihan siya. "Haring Miriam, pinagbigyan ko na ang dalawa mong kondisyon. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Madex scripture na iyon?" Sumagot ang hari, "Ang Mount of the Saint ay nasa Raffines Peak. Ang bante na iyon ay walang alinlangan na puntod ni Cairo Miriam, ang lolo ni Haring Miriam. 100 taon na ang nakalilipas, ang mainland ay nasa kaguluhan. Ang kanilang angkan ay pinangunahan ni Cairo upang makarating sa Northern Raffines. Kilala ang Cairo bilang huling santo ng rehiyon ng Madex. Ang Madex scriptures ay ang Kadoko scripture na ipinasa sa Madex region sa daan-daang libong taon. Dapat ay nagtala ito ng mga bilang ng kamangha-manghang sining ng Kadoko. Dapat mayroong maraming malalaking Kadoko na magdudulot ng salot at magdulot ng maraming pinsala sa mga tao. Noon, malamang naisip ni Cairo ang Madex Village. Sa kanilang kasalukuyang sukat bilang ang huling inapo ng angkan na may pamana, ito ay dapat na hindi sapat upang bantayan ang Madex na kasulatan. Upang hindi ito mahulog sa maling kamay at maging sanhi ng kasawian ng mga tao, nagpasya siyang dalhin ito sa libingan upang maiwasan ang mga problema sa kalaunan. Kaya lang, kahit si Cairo ay hindi inaasahan na kahit na lumipas ang maraming taon, ang Jade Royal Family ay nakatutok pa rin sa kasulatan. "Dalhin mo kami doon." Nang malaman ng Golden Swallow ang kinaroroonan ng kasulatan, hindi na siya nakapagpigil. Sinabi sa kanila ni Haring Miriam na ang Madex scripture ay inilagay sa loob ng libingan ng Cairo. Parang hindi kasinungalingan ang sinasabi niya. At saka, hindi siya nag-aalala na magsinungaling sa kanila si Haring Miriam dahil nasa kamay nila ang libu-libong buhay ng buong Madex Village. Siya ay walang pag-aalinlangan na si Haring Miriam ay hindi naglakas loob na maglaro ng anumang mga trick. Sinabi ni Haring Miriam, "Maaari kitang dalhin doon, ngunit ang libingan na iyon ay ang pahingahan ng aking lolo. Kaya, hindi ka dapat sumugod. Hanggang 10 tao lamang ang maaari mong ipadala doon." "Sige." Hindi tinanggihan ng Golden Swallow ang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pupunta sa digmaan. Ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay hindi nangangahulugang mahusay. Kaya, nagpadala kaagad ang maharlikang pamilya ng Jade ng 7 mandirigma, kabilang ang Golden Swallow, Silver Swallow, at 2 kabalyerya ng pamilyang Jade. Habang, ang Dark Occult Bishop at ang 2 sa mga tagapag-alaga, sina Black Scorpius at Centipede, ay sumasabay din. Para naman sa Madex Village, sina Tyr at Cyrus lang ang susunod kay Haring Miriam sa paglalakbay. Gabi na noon. Noong una, iminungkahi ni Haring Miriam na maghintay hanggang madaling araw bago sila umalis. Gayunpaman, itinanggi ito ng iba at inihayag na maaari silang umalis kaagad. Parang matagal nang nawala ng pasensya ang Golden Swallow. Dahil pinilit niyang gawin iyon, hindi na nagawang tanggihan ni Haring Miriam ang kanyang kahilingan. Sa wakas, tumango na lang siya at sumang-ayon dito. Kaya, ang 30 higit pang mga elite ni Madex na nabubuhay pa sa kampo ng Dark Occult ay pinabalik sa Madex Village bilang mga hostage ng mga mandirigma ng maharlikang pamilya ng Jade. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Dark Occult ay nanatili sa kanilang base upang linisin ang larangan ng digmaan. Isang grupo ng 10 tao ang umalis sa gabi. Sinundan nila ang mga yapot ni Haring Miriam at nagtungo sa lalim ng Raffines Peak. Dahil gabi na, natural, tila nakakatakot ang Raffines Peak. Gayunpaman, ang mga naruroon ay mga atheista, kaya wala silang pakialam sa mga multo at halimaw. Sa bagay, wala namang multo sa mundong ito.
Ang puso ng tao ang naging sanhi ng lahat ng problema. 30 taon na ang nakalilipas, pumanaw si Cairo bilang huling santo ng Madex. Ang nayon ay nagdaos ng isang engranding libing para sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sukat ng Madex Village, malinaw naman, ang kanilang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa 18 nayon noong 100 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, ang tinatawag na Grand Funeral ay ganoon lamang. Pagkatapos ng libing, ang bangkay ni Cairo ay dinala sa Raffines Peak ng 12 Madex clansmen. Pagkatapos noon, natagpuan nila ang puntod na matagal nang pinili ni Cairo bago ang libing. Kaya, ang lugar na iyon ay naging Madex Mound. Nang mamatay ang kanyang lolo, si Haring Miriam ay nasa kanyang kalakasan at siya ay 20s. Gayon din, bahagi siya ng prosesyon ng libing. Matapos mailibing ang Cairo, walang pumunta doon para sa mamba. Si Cairo mismo ang nagtatag ng panuntunang ito. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang punso kung saan siya inilibing ay magiging ipinagbabawal na lugar ng Madex Village. Kahit na sino, kahit na ang bagong Panginoon ng Madex Village ay hindi makalusot sa lugar. Ang lahat ng mga taga-nayon ng Madex ay walang alam kung bakit gagawa ng kakaibang panuntunan ang Cairo. Maliban kay Haring Miriam, alam niyang nakatago ang Madex Scripture sa loob ng punso ng Cairo. Gayunpaman, ang buong buhay ng Madex Village ay nasa kamay ng maharlikang pamilya ng Jade ngayon. Para sa kapakanan ng kanilang nayon, kinailangan ni Haring Miriam na labagin ang mga tuntunin ng Cairo. Gumamit ang grupo ng mga flashlight upang maglakbay sa Raffines Peak. Halos hating gabi na nang makarating sila sa Mount of the Saint. May bangin sa harap nila. Sa sandaling iyon, nakatayo sila sa ilalim ng bangin. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa itaas ng langit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bangin ay mukhang kakaiba kahit gaano pa ito tumingin. Nandoon ang Mount of the Saint. Itinuro ni Haring Miriam ang isang lokasyon sa itaas ng bangin na iyon at sinabi. Sa bangin. Sumimangot ang Golden Swallow. Pagkatapos, nagbanta siya, Haring Miriam, mas mabuting huwag mo kaming dayin. Kapag nalaman namin na niloloko mo kami, mamamatay ang buong Madex Village mo. Sumagot si Haring Miriam, hindi kita niloloko. Ang Mount of the Saint ay nasa itaas. Ang lugar na iyon ay dating bomb shelter mga 100 taon na ang nakalilipas. Nang maglaon ay partikular na pinili ng aking lolo ang lugar na iyon bilang kanyang libingan. Noong pinakyat namin siya doon, may isang espesyal na kalsada ang nabuo namin. Gayunpaman, lumipas ang 30 taon, hindi na masasabi na ang kalsada ay natatakpan na ngayon ng lumot at lahat ng uri ng mga halaman. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ka magpadala ng iyong lalaki upang tingnan ito? Ikaw, pumunta ka at tingnan mo. Lumingon ang Golden Swallow at itinuro ang 2 lalaki sa likod niya, at nagutos. Opo, sagot ng 2 kabalyerya ng pamilya Jade. Sinundan nila ang direksyon kung saan itinuro ni Haring Miriam at pumunta sa bangin. Pagdating nila sa paanan ng bundok, tumingin sila sa paligid at hindi nagtagal ay nakakita sila ng natatakpan na hagdang bato mula sa ilalim ng mga halaman ng bangin na iyon. Pagkatapos nilang linisin ang mga halamang tumubo sa ibabaw nito, natagpuan nila ang hagdang bato na humahantong sa daan patungo sa isang kuweba na nasa gilid ng bangin. Dito, sigaw ng isa sa mga kabalyerya ng pamilya Jade. Agad na sumugod ang iba sa grupo patungo sa gilid na iyon. Nang makita nila ang sinaunang hagdang bato sa gilid ng bangin, agad na nagliwanag ang mga mata ng mga mandirigma ng maharlikang Jade na iyon. Ang pagtuklas sa mismong daan ay sapat na upang patunayan na hindi sila dinaya ni Haring Miriam. Haring Miriam, ipadala mo ang iyong mga tauhan upang manguna sa harapan. Matapos matukoy ang lokasyon ng punso, ang Golden Swallow ng maharlikang pamilya ng Jade ay naging mas maingat. Hindi tumanggi si Haring Miriam. Siya ang unang nakatapak sa hagdan ng bato. Kabanata 1089. Hindi bulok sa loob ng 30 taon. Nagpalitan ng tingin sina Tyr Summers at Cyrus Labelle. Hindi sila nagdalawang isip na sumunod na mabuti sa likuran ni Haring Miriam. Pagkaraan ng 30 taon ng pagkakalantad sa lagay ng panahon, ang track ay hindi na isang hagdan ng bato. Upang maging tumpak, tanging mga bakas ng paghuhukay ang nakikita. Imposibleng umakyat sa hagdan ng mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, lahat ng naruroon ay mga first class na manlalaban. Bagamat wala sa kanila ang sumailalim sa pagsasanay sa rock climbing dati, hindi isang mahirap na gawain para sa kanila ang umakyat sa simpleng hagdan na ito. Hindi ganoon kataas ang hagdang bato. Wala pang 20 metro ang taas nito.
Ipinaliwanag ni Haring Miriam kung paano nila dinala ang kabaong hanggang sa punso noon. Ayon sa kanya, ang proyekto ay sinimula ng isang grupo ng mga angkan para maghukay ng butas. Sinundan ito ng isa pang grupo ng mga angkan para buhatin ang kabaong. Ang grupo ay inabot ng wala pang 10 minuto upang makarating sa gilid ng mga bangin sa tabi ng kuweba. Hindi ganoon kalaki ang pasukan ng kuweba. Halos natakpan na ito ng mga tinak dahil mahabang panahon na ang lumipas. Ginamit ni Haring Miriam ang kanyang killage sword upang linisin ang mga tinak sa pasukan ng kuweba. Kasunod nito, siya ang unang tumalon sa kuweba. Sumunod naman ang iba na pumasok sa kuweba. Ginamit nila ang flashlight para maliwanagan ang loob ng kuweba. Napakadilim sa loob ng kuweba, napakadilim na kahit ang liwanag na iyon ay tila nilalamon ng dilim. Sa isang pagkakataon, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng malamig na sensasyon na hindi sinasadyang bumangon mula sa kanilang mga gulugod. Si Tyr ay walang pagbubukod. Naramdaman din niya ang panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Kung tutuusin, nasa ganitong klaseng lugar sila sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay may mga epekto na nagpatinggil sa anit ng isang tao. Nasa loob mismo ang Madex Scripture. Itinuro ni Haring Miriam ang loob ng kuweba at nagpahayag. Nang maglaon, siya ang unang nanguna sa pagpasok sa loob. Dahil ang lugar na ito ay dating isang air raid shelter, ang kuweba ay nakaunat ng napakalalim sa bundok. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad ng 20 hanggang 30 metro sa loob, ngunit hindi pa rin nila makita ang dulo nito. Noon pa lang ay nakaamoy sila ng kakaibang amoy sa hangin. Pagkatapos noon, sinundan ito ng nakakabinging sigaw ni Haring Miriam. Nagbabala siya, mag-ingat ka. Isang kakaibang usok ang lumutang palabas ng kuweba sa harapan nila out of the blue. Sa susunod na segundo, may isang tao sa grupo ang nagpakawala kaagad ng kaawa-awang sigaw. Pagkatapos noon, nahulog ang taong iyon sa lupa. Nagmamadaling napaatras ang lahat at nagpipigil ng hininga sa pamamagitan ng pagtakpan ng kanilang mga bibig at ilong nang bumalik sila sa pasukan ng kuweba. Ang itim na usok mula sa loob ay umaanod pa rin palabas. Sumimangot ang Dark Occult Bishop at sinabing, ito ang Dark Smoke Kedoko, at mas makapangyarihan pa ito kaysa sa na-refine ko noon. Huminga ang lahat, at huwag huminga. Pagkatapos sabihin iyon, si Dark Occult Bishop at ang kanyang 2 tagapag-alaga ay tumakbo pasulong at sinimulang kontrolin ang daloy ng itim na usok gamit ang kanilang pinong antidote. Gayunpaman, ang Dark Smoke Kedoko na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng Dark Occult Bishop. Hindi ito makontrol sa lahat. Sa sandaling iyon, binuksan ni Haring Miriam ang isang vial at inilabas ang Kedoko sa loob. Sa kasamaang palad, hindi ito nagbunga ng anumang epekto. Lahat kayo. Umalis kayo, biglang sigaw ni Cyrus. Inilabas din niya ang berdeng Kedoko parasites mula sa kanyang vial. Kasabay nito, ang gintong ahas na nakapulupot sa kanyang braso ay gumapang din pababa sa lupa. Pagkatapos ay tumungo ito sa kailaliman ng kuweba. Ang berdeng Kedoko parasites ng Cyrus ay natural na nilagyan ng malakas na kakayahan ng anti-Kedoko. Ang mga parasito na ito ay lumipad sa parang kuweba na mga alitaptap at nilamon ang itim na usok na iyon, habang si Cyrus ay malapit ng sumunod sa likuran. Makalipas ang halos 3 minuto, sa wakas ay umalangaw-ngaw ang kanyang boses mula sa loob ng kuweba. Sabi niya, pwede ka nang pumasok ngayon. Noon lamang, maingat na muling pumasok sa kuweba ang grupo. 9 na tao na lamang ang natitira sa grupo. Ang Golden Swallow ng Jade Royal Family ay nagsuot ng napakapangit na ekspresyon sa oras na ito. Bigla niyang sinipa si Haring Miriam at pinayuhan, Haring Miriam, anong nangyayari dito? Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Nagtamo si Haring Miriam ng ilang sipa mula sa Golden Swallow at umatras ng ilang hakbang. Hindi siya nanlaban at nagpaliwanag, noong inilibing ang aking lolo, inilagay namin ang Kedoko sa labas ng kuweba. Inayos namin ito ayon sa ideya ng aking lolo bago siya pumanaw. Nagpatuloy siya, 30 taon na ang lumipas. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na ganito pa rin kalakas ang Kedoko na ito. Nagbanta ang Golden Swallow, Haring Miriam, kung mangyari muli ang ganitong bagay, huwag mo akong sisihin sa pagbelang ko sa iyong mga angkan. Ibinigay ng hari ang kanyang mga salita, hindi na mauulit. Nakarating na tayo sa punso ng aking lolo. Ang mga tunog ng Mount of Saint ay maaaring medyo nakakatakot. Sa katunayan, walang espesyal sa loob ng kuweba. Ito ay hindi na isang libingan ng isang patay na tao. Ang eksena ay hindi eksaktong clip mula sa isang movie.
Sa makatuwid, ang loob ng punso ay hindi armado ng mga patong-patong ng mga bitag bilang inilalarawan sa screen. Ang biglaang paglitaw ng dark smoke Kodoko ay maaaring ituring na pinakamahalagang aksidente na naranasan nila sa buong paglalakbay nila. Medyo malaki ang espasyo sa harapan nila. Ito ay dapat na ang pinakaloob ng kanlungan. Halos kalahati ito ng sukat ng basketball court at kayang tumanggap ng daan-daang tao. Pinagsama-sama ng grupo ang lahat ng mga ilaw na nagmumula sa kanilang mga flashlight. Naliwanagan kaagad ang buong espasyo. May kabaong nagawa sa redwood sa gitna ng espasyo. Bagamat 30 taon na ang lumipas, wala man lang kahit katiting na bakas ng pagkabulok sa kabaong na ikinagulat ng karamihan dahil hindi nila ito nakitang dumarating. Yan ba ang kabaong ni Cairo Miriam? Tanong ng Golden Swallow habang nakaturo sa kabaong. Oo, ito nga. Tumango si Haring Miriam. Ikaw. Bumangon ka dyan at itulak ang takip ng kabaong para sa akin, utos ng Golden Swallow. Gayunpaman, nagmamadaling umiling si Haring Miriam at tumanggi, kahit ano paman, ako ang inapo ng santo ng Maddox. Paano ko ipapataw ang hindi makatwiran bilang personal na sumisiksik sa kabaong ng aking lolo? Ang Golden Swallow ay tumango ng medyo makatwiran. Pagkatapos, tumingin siya kay Tyr at nagutos, go. Dalawa kayo. Ngumisi si Tyr at retorikang nagtanong, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang utusan ako? Pagkatapos niyang sabihin iyon, malamig na pinandilatan ni Tyr ang Golden Swallow ng Jade Royal Family. Nasaksihan ng lalaking iyon ang kalakasan ni Tyr noon. Wala siyang lakas ng loob na utusan si Tyr ng mga sandaling iyon. Pagkatapos nito, tumingin siya sa Dark Occult Bishop sa gilid, na lumingon sa dalawang tagapag-alaga, sina Black Scorpius at Centipede. Subconsciously, sinubukan ng dalawa na tumingin sa iba. Gayunpaman, ang iba ay hindi sinasadyang umatras. Sa sandaling ito, ang sitwasyon ay nagmungkahi na ang dalawang ito ay tila nasa ilalim ng pyramid. Sa huli, sama ng loob na naglakad ang dalawa patungo sa kabaong para itulak ng buong lakas ang kabaong bago tuluyang nagtagumpay sa pagbukas ng kabaong. Nang mabuksan ang takip ng kabaong, agad nitong naiwan ang Black Scorpius at Centipede na nagyelo. Para bang natuklasan nila ang isang bagay na hindi kapani-paniwalang hindi kapani-paniwala, kaya't hindi nila namamalayan ang isang hakbang pabalik. Paano? Paano ito posible? Napabulala si Centipede nang makita ang nasa loob ng kabaong na iyon. Anong nangyayari? Nagtataka ang lahat na lumapit sa kabaong. Nang makita nila ang nasa loob ng kabaong maging sina Tyr at Cyrus ay nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Si Cairo ay nakahiga sa loob ng kabaong na may mapayapang mukha. 3 dekada na siyang nakahiga doon. Kadalasan, dapat ay nabulok na siya sa ngayon. Gayunpaman, sa oras na ito, si Cairo ay mukhang halos buhay, na para bang siya ay natutulog lamang. Kabanata 1090. Cannibalistic Parasite. Sa isang pagkakataon, lahat ng naruroon ay nadama na ang kanilang pananaw sa mundo ay nabaligtad. Maging si Haring Miriam ay nagulat. Marahil, naapektuhan sila ng impluwensya ng isang pelikula. Lahat sila ay naging lubhang maingat. Natakot sila na ang bangkay ni Cairo Miriam ay babangon mula sa mga patay sa susunod na segundo. Hindi nagtagal, nakuhang muli ni Tyr Summers ang kanyang katatagan. May kaunting saya pa nga sa puso niya. Bago ito, banilinan siya ng Haring Pulubi. Ang Holy Eye Silkworm ay nagmula sa isang lugar sa ilalim ng 10,000 taon ng permafrost. Ang relic ay dapat na ang pinakamalamig na bagay sa mundo. Maaaring hindi mabulok ang bangkay sa loob ng ilang dekada kung ilalagay ito sa bangkay. Obvious naman na nangyari ang kalagayan ng bangkay ni Cairo dahil may Holy Eye Silkworm siya sa katawan. Sa madaling salita, ang relic na handang maglakbay ni Tyr ng libu-libong milya upang makarating sa Northern Rafinesque upang hanapin ay natagpuan sa wakas. Sa sandaling iyon, lumuhad si Haring Miriam sa harap ng bangkay ni Cairo nang may kalabog at malakas na yumuko ng 3 beses. Sinabi niya, Lolo, patawarin mo ang iyong apo sa pagiging unfilial. Kinailangan kong guluhin ang iyong kapayapaan alang-alang sa Maddox Village. Patawarin mo ako. Pagkatapos niyang yumuko, lumingon ang hari kay Golden Swallow. Kinausap niya ang Gold Swallow, nakalagay ang Maddox scripture sa ilalim ng bangkay ng aking lolo. Kung gusto mo, kailangan mong kunin ito. Walang sino man sa mga naruroon ang nangahas na gumawa ng padalos-dalos na paggalaw sa mukha sa gayong kakaibang bangkay. Tinitigan ng Golden Swallow ang Dark Occult Bishop sa tabi niya at sinabing, "It's your turn to get the job done."
Tumanggo ang obispo at pinagmasdan ang kabaong mula sa layo na halos 1 metro. Pagkatapos, pinakawalan ng lalaki na si Kadoko sa kanyang katawan at inutusan itong lumipad patungo sa kabaong. Dama po ang mga parasito sa mukha ni Cairo, ngunit walang kakaibang nangyari. Dahil dito, ipinatawag ng obispo ang mga parasito upang bumalik sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya si Centipede at Black Scorpius sa tabi niya. Sabi niya, ibalik ang katawan na iyon at kunin ang Madex Scripture. Parehong Centipede at Black Scorpius ay medyo kinakabahan ngunit, hindi sila naglakas loob na suwian ang utos ng obispo at maingat na pumunta sa gilid ng kabaong. Gayunpaman, nang hawakan nila ang bangkay ni Cairo, tila na-activate nila ang ilang uri ng mekanismo. Biglang bumukas ang bibig ng bangkay. Ang ilang malakristal na parasito ay mabilis na lumipad sa bibig nito at sumugod patungo sa Centipede at Black Scorpius. Arg! Sabay na nagpakawala ng malungkot na sigaw sina Centipede at Black Scorpius. Sa sumunod na segundo, may nangyaring scalp prickling. Ang mga malakristal na parasito ay mukhang ang maalamat na cannibalistic parasite. Sa nangyari, agad nitong nilalamon ang laman at dugo ng parehong Dark Occult Guardians. Sa loob ng 10 segundo, ang dalawang tagapag-alaga ay naging madugong puting kalansay sa gitna ng kanilang kaawa-awang mga sigaw. Natigilan ang lahat, pati si Haring Miriam, na takot na takot. Mabilis na umatras ang lahat, natatakot na atakihin sila ng mga Kadoko parasite na iyon. Sa kabutihang palad, pagkatapos lamunin ang mga Dark Occult Guardians na iyon, nagkusa ang mga Kadoko parasite na lumipad pabalik sa kabaong na iyon. Sa sandaling iyon, ang Kadoko ay naging kulay kristal na kulay pula. Anong nangyayari? Galit na galit ang obispo. Samantala, malalim din ang pagsimangot ng Golden Swallow ng Jade Royal Family. Haring Miriam, paano mo kami pinaglalaroan ng dirty trick? Habang nagsasalita siya, binalak ng Golden Swallow ng pamilya ni Jade na kunin ang kanyang cellphone at ipaalam sa kanyang mga tauhan sa Madex Village site para simulan ang pagpatay ng mga tao. Si Haring Miriam ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla. Sabi niya, wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Wala talaga akong ideya. Inakusahan ng Golden Swallow, apo ka ni Cairo Miriam, at kasali ka sa prosesyon ng libing ng iyong lolo noon. Ngayon, sinasabi mo sa akin na wala kang ideya. Haring Miriam, alam mo naman siguro na may iba't ibang klase ng Kadoko sa libingan at sinadya mo kaming itayo, di ba? Sumagot ang hari, mahigit 1,000 buhay ng aking Madex Village ang nasa iyong mga kamay. Kung talagang gusto kitang linlangan, hindi na sana kita dinala rito. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Cyrus Label mula sa gilid, ito ay isang cannibalistic spell, isang uri ng malakas na parasito. Lalamunan nila ang anumang uri ng laman at dugo na madikit dito. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Cyrus. Tinanong ng obispo, paano mo nalaman? Sumagot si Cyrus, may nakatala nito sa spellbook na iniwan sa akin ng aking lolo. Ito ay isang uri ng maalamat na misteryosong Kadoko. Si Cairo ay karapat-dapat na maging huling santo ng Madex. Upang maiwasan ang mga magnanakaw ng libingan, umabot pa siya hanggang sa pinipino ang napakalakas na Kadoko. Agad na sumagot ang Golden Swallow na iyon ang maharlikang pamilya ng Jade, kung gayon, bilasan mo at isakripisyo ang Kadoko sa iyong mga kamay. Hindi ba nila kayang harapin ang anumang parasito ng Kadoko? Pumunta at kunin mo sa akin ang Madex Scripture. Malamig na pinandilatan ni Cyrus ang Golden Swallow at sumagot, wala akong ganoong kakayahan. Maaaring maliit ang katawan ng mga parasito na ito, ngunit ang bawat cannibalistic parasite ay hari ng mga parasito. Kahit ang Golden Snake spell ko ay walang magawa laban sa kanila. Para sa isang oras, ang buong sitwasyon ay tila nahulog sa isang uri ng pagkapatas. Ang kapaligiran ay naging medyo kakaiba. Ang bagay na gusto nilang hanapin sa paglalakbay na ito ay malinaw na nandoon, ngunit walang paraan upang makarating sa kanila. Hayaan mo akong pumunta doon at subukan. Maya-maya pa ay biglang humakbang pasulong si Tyr, nagulat ang lahat. Sa kabilang banda, nagmamadaling pinigilan ni Cyrus si Tyr at bumulong, boss, ang kakayahan ng cannibalistic spell na iyon ay higit pa sa tipikal na Kadoko. Kahit na hindi ka masusugatan laban sa lahat ng Kadoko, hindi mo basta-basta maaaring magsapalaran sa gusto mo. Ngumiti si Tyr kay Cyrus. Ang kahulugan na nakapaloob sa ngiting ito ay maliwanag. Ang Holy Eye Silkworm ay nasa katawan ng Saint of Madex.
Tanging ang relic na iyon lamang ang makakapaggising sa kanyang asawa, kaya gaano man kadelikado ang kinabukasan, kinailangan ni Tyr na umakyat doon upang mailabas ang Holy Eye Silkworm na iyon. Upang mailigtas ang kanyang asawa, handa itong ipagsapalaran ni Tyr, kahit na ang kapinsalaan ng kanyang sariling buhay. Xyrus, kung may mangyaring masama sa akin, kailangan mong iligtas ang asawa ko at gisingin mo siya, bulong ni Tyr kay Xyrus at walang pag-aalinlangan na naglakad patungo sa kabaong. Lahat sila ay kinakabahan na nakatingin sa direksyon ng kabaong. Kinabahan si Xyrus na halos lalabas na ang puso niya sa lalamunan. Kung may mangyaring masama kay Tyr ngayon, hindi niya maipaliwanag ni Xyrus ang sarili sa mga kapatid ng Regal Palace. Boss, ingat ka. Hindi nakapagpigil si Xyrus pero napabulalas siya. Bahagyang tumango si Tyr at naglakad papunta sa kabaong. Napatingin siya kay Cairo na nasa loob ng kabaong. Medyo nakaramdam din si Tyr ng kaba sa kaibuturan. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan siyang lumapit at dahan-daang nilapit ang mga daliri sa bangkay ni Cairo. Sa sandaling nadikit ang daliri niya sa bangkay ni Cairo, naulit ang parehong bagay. Biglang bumuka at lumabas ang bibig ni Cairo ng maraming cannibalistic parasites na kumakaway sa direksyon ni Tyr. Subconsciously, binawi ni Tyr ang kamay niya. Sa oras na ito, ang ilan sa mga cannibalistic na parasito ay lumipad sa mga kamay ni Tyr. Ang mga parasito na ito ay may mataas na pagkakatulad sa mga lamok. May spike sa ulo nito, at sasaksakin iyon ng parasito sa balat ng tao at magsisimulang sumipsip ng dugo at kumain ng laman. Ang mga parasito na iyon ay kasing takot ng ganito.